Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong article sa ABS-CBN News. Pahayag ito ng Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, si Cardinal David. Maganda ito dahil parang simbahang Katoliko na ang nangunguna, nag-iingay para labanan ang korupsyon sa administrasyong ito. Ito, CBCP on flood control projects make corruption shameful again. Ipahiya ang mga nangungurakot sa kaban ng taong bayan. The Catholic Bishops Conference of the Philippines on Saturday demanded the return of stolen wealth amid anomalous flood control projects in the country. In a pastoral letter, CBCP President and Caloocan Cardinal Pablo Virgilio David denounced the anatomy of corruption in public works. Sabi niya, ito, statement ng Cardinal. For years, the anatomy of corruption in public works has been public knowledge. Senator Panfilo Lacson laid it bare. Mayors like Benji Magalong and Vicus Soto confirmed that a multi-layered system of commissions often consumes 60% of project funds, leaving less than half for construction. In recent hearings, the rebuke, mahiya naman kayo, was directed only at contractors. But shame must be inclusive. Legislators, district engineers, government auditors, and political patrons also share in the plunder. Equally guilty are private contractors and financiers who collude in this racket. Si Cardinal David said that real justice is more than just inflicting punishment. Restitution is required. Sabi niya, stolen wealth be returned to the public coffers from which it was taken. Many of those implicated will not be impoverished by such reparation, yet the nation remains poor if the funds are not restored. Maganda ito, pinababalik. I don't know kung paano maibalik. Kasi pera ng taong bayan, yung mga ninakaw nila. Sabi niya, retribution in this sense is not personal vengeance, but the rightful act of giving back what was stolen, so that the people may finally benefit from resources meant for their welfare. Imbes na maatipa ang baha, lalong lumalakas, dumadami ang pagbaha dahil sa kasakiman nitong nasa gobyerno, both government officials and legislators, and of course, sa mga kakotsaban nilang mga ganid, sakim na contractors. The CBCP President encouraged the younger flock to express their outrage and take steps to shame corruption. Kaya, ano na ngayon, nagsisimula na ang mga rallies, demonstration. Ito na ang tunay na people power. Kaya lang, people power laban sa corruption ang number one na kalaban sa mamamayang Pilipino ngayon. Sabi ng Cardinal, to our young people, you hold the keys to a new culture. You live in the digital space where truth and lies battle daily. Use your platform not only for outrage, but for vigilance. Expose injustice, share facts, demand reforms. Make corruption shameful again. Kaya nga,
Among the concrete steps needed to be taken, he said, is number 1, be vigilant and vocal. Let us not allow cynicism to numb our outrage. Salita. Mag-comment. Social media, mag-comment kayo. Batikosin nyo. Ipakita ninyong anger through sa mga anger emoji. Pagtawanan nyo sila. Yung mga matitino naman, i-like natin. I-love. Number 2, reject patronage politics. Let us refuse to trade our votes for favors and instead demand integrity in leadership. Ito yung speech ni Mayor Magalong sa rally sa Baguio. Problema sa Pilipino, hindi marunong pumili ng leaders. Tapatan lang ng konting pera, binenta ng boto nila. Kaya ito ang nangyayari sa atin. Number 3, model honesty in daily life. Integrity starts in small things, in the family, the classroom, the workplace, and in the barangay. Correct. Agree ako dito. Number 4, build communities of truth. Let us share verified information, counter disinformation, and support accountability. Number 5, join civic and parish initiatives. Let us work together in movements for good governance, ecological justice, and social renewal. Number 6, support an independent probe. Ito yung independent commission na binubuo ng Malacanang. Yes, supportan natin. Basta, ang composition ng commission yung matitino. So, depende. Lalo na kung maisama sana nila, maisama nila si Mayor Magalong. Pag ang ilagay nila, alanganin, may pro-protectionan, wag na lang. Number 7, demand justice, not impunity. Let us insist on legal action, including criminal charges against those guilty of systematically plundering public funds. Believe ako sa bagong secretary ng DPWH, si Secretary Vince Dizon. Ano na, may guilty na yung si Engineer Henry Alcantara. Dismiss na siya. Ganun ba? Ang bilis ng kanyang aksyon, kabaliktaran kay dating Secretary Bunuan na super, I don't know anong kasuper, walang ginawa. Kaya salamat po, Cardinal David. Yes, susuportan namin ang iyong panawagan. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo na mimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para ang tribo makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang ipangatag na ang yero sa mga tao nga mga daot ng ilang balay o karon si Angkol nagpatindog ni siya og iyang bag-ong balay. Karon abot na gyud ang yero nahatag ni Angkol. Karon mo na ni itsura sa unang balay ni Angkol ngilang ipuy-an karon nagpatindog siya og bag-ong balay kay nataga naman siya og yero. O mga putol-putol na gyud ang iyang yero. Ug mo na ni ang bag-ong balay nga gitukod ni Angkol ug karon mag-atop na gyud siya. Salamat kayo sa Ginoo nga natagaan na migsin kay nakakuha namin sa among balay nga buslot na. Labaw na sa nagtabang sa amoa. Dagan salamat kay nakuan kami. Nasulbad mi sa among kuan problema sa among panimalay. Nga nakuan namong kuan atop. Nasulbad na. Pila na di anti katuig inyong balay?
20 na nakapin katuig among balay. 20 na katuig. Mm. Ay sige. So dugay na gid. So karon pa magtukod og bagong balay. Oo. Ay sige, salamat.